Alam niyo bang maraming sikat at successful na tao ang nagtagumpay sa tulong ng pagte-take down ng notes? Tama ang dinig mo, hindi lang talento, hindi lang swerte, kundi pagsusulat. Si Richard Branson, isang businessman at founder ng Virgin Group, ay kilala na palaging may dalang notebook at sinasabi niya, "An idea not written down is an idea lost." Isang prinsipyo na inuulit-ulit niya sa sariling buhay at negosyo. At hindi lang siya, sina Bill Gates at Tim Ferriss ay parehong kilalang note-takers din. Si Gates ay gumagamit ng klasikong notebook para i-capture ang mga importanteng ideas. At si Ferris naman ay minsang nagsabi, "I trust the weakest pen more than the strongest memory." Dahil ang pagsusulat ay tumutulong sa utak na mas maayos na mag-process at mag-retain ng mga importanteng bagay. Aminin na natin, marami tayong gustong gawin sa buhay. May mga pangarap tayo, may mga goals. Kaya marami rin tayong naiisip, ideas, fears, doubts at kung ano-ano pa. At sa dami ng thoughts na yon sa utak natin, hindi maiiwasan na nagkakagulo-gulo sila. Ang ending, parang wala ni isa ang na-achieve. So, ano nga ba ang pagsusulat at bakit ito mahalaga? Simple lang. Hindi ito yung pagsusulat na gaya sa school. May format, may theme, may grammar, walang magche-check, walang magbibigay ng grades, walang magja-judge. Ikaw lang. Ang simpleng pagte-take down ng notes ay ang paglalagay sa papel ng mga tumatakbo sa isip mo. Hindi mo na kailangang i-organize perfectly. Hindi mo rin kailangan ng format o template. Ang mahalaga, lumabas sa ulo mo ang lahat ng inihisip mo. Kapag ginagawa mo ito regularly, may nangyayari sa utak mo na hindi mo mararamdaman sa ibang paraan. Nagiging malinaw ang priorities mo. Nakikita mo ang patterns ng pag-iisip mo, kung ano ang mga madalas mong isipin. Mas nauunawaan mo kung alin sa mga ideas, goals o pangarap ang importante at alin ang puro ingay lang. At dito nagsisimula ang magic ng writing. Hindi instant magic, pero transformational. Maraming research ang nagpapakita ng kapangyarihan ng pagsusulat. Si Dr. James Pennebaker mula sa University of Texas, halimbawa, ay nagsabi na ang pagsusulat ng sariling thoughts at emotions ay nakakatulong sa clarity, decision-making, at emotional well-being. Kapag isinusulat mo ang iniisip mo, pinipilit ng utak mo na ilabas at i-organize ang mga thoughts na kadalasan ay gulo-gulo lang sa isip. Dahil dito, mas malinaw ang priorities mo, mas maayos ang mga desisyon mo, at mas nagiging handa ka sa emosyonal na challenges. At alam mo, may malaking epekto rin kung handwritten ang pagsusulat kumpara sa electronic. Kapag gumagamit ka ng pen at papel, mas maraming bahagi ng utak mo ang naa-activate, mula fine motor skills hanggang memory processing. Ibig sabihin, hindi lang basta na i-record ang idea, mas naiintindihan mo rin ito. May mga pag-aaral mula sa University of Washington at iba pang cognitive science research na nagpapakita na ang handwritten notes ay mas nakakatulong sa comprehension at retention kumpara sa typing sa laptop o cellphone. Kaya ang mismong act ng pagsusulat gamit ang kamay ay nagiging mental workout. Pinapabilis ang pag-iisip, pinapalakas ang memory, at pinapalalim ang self-awareness. Kaya kahit gaano ka busy, kahit gaano ka tech-savvy, may halaga pa rin ang pen, papel, at simpleng notebook. Siguro ngayon iniisip mo, ang baduy naman. Magsulat? Hindi ako ganyan. Tamad ako dyan. Bobo ako sa school noon, hindi ako writer. At alam mo, valid yan. Maraming tao ang may ganyang karanasan sa pagsusulat kasi ang naalala natin sa writing ay grades, red marks, essays, at pressure na dapat tama ang grammar. Pero linawin ulit natin to ha. Hindi ito pagsusulat para ipasa sa teacher. Hindi ito pagsusulat para i-check ng kahit sino. Walang score, walang mali, walang tama.
Ito ay pagsusulat para sa'yo. Parang voice note, pero papel ang kausap mo. Pwede kang mag-rant. Pwede kang mag-list ng kung ano-anong thoughts. Pwede mong isulat, hindi ko alam ang ginagawa ko. Okay lang yan. Hindi mo kailangang maging matalino para magsulat. Hindi mo kailangang maging masipag. Hindi mo kailangang maging creative. Ang kailangan mo lang, maging totoo. Ang pagiging totoo, minsan ganito lang. Pagod ako. Hindi ko alam kung bakit. Gusto kong maging successful, pero natatakot akong sumubok. Hindi ko alam ang gusto ko sa buhay. Nalilito ako. At okay lang yon. Ang pagsusulat ng totoo, hindi yung alam mo na ang sagot. Inaamin mo lang kung nasaan ka ngayon. Kung galit ka, isulat mo na galit ka. Kung insecure ka, isulat mo na insecure ka. Kung naiinggit ka, aminin mo sa papel. Hindi para husdahan ang sarili mo, kundi para makita at makilala mo ito. Kasi kapag hindi mo inaamin ang totoo sa sarili mo, uulit at uulit lang yan sa isip mo. Pero hindi mo alam kung saan nanggagaling, hindi mo alam saan papunta. Pero kapag sinulat mo na, paulit-ulit na lang akong natatakot, palagi kong iniisip na hindi ko kaya, lagi kong inuuna ang iba tapos nauubos ako, may nangyayari. Hindi ka gumagaan agad, pero nagiging malinaw ka. At kapag malinaw ka na, doon ka palang pwedeng pumili kung ano ang susunod mong gagawin. Kasi habang magulo ang isip mo, parang ganito ang buhay mo. Lahat urgent, lahat sabay-sabay, lahat mabigat, tapos wala kang nasisimulan. Pero kapag sinulat mo na, lumilitaw kung ano talaga ang totoo. At kapag lumitaw na ang totoo, doon ka palang makakapili ng tamang action. Halimbawa, sa isip mo, pagod ako. Kapag sinulat mo, pagod ako dahil kulang ako sa tulog. Pagod ako kasi puro gastos. Pagod ako kasi ayoko na sa trabaho ko pero takot akong umalis. Kapag malinaw na kung saan nanggagaling ang pagod, may choice ka na. Kulang sa tulog? Baka kailangang i-budget ng tama ang oras. O umiwas na sa gadget bago matulog. Puro gastos? Baka kailangan ng mas solid na pagbabudget. Ayaw sa trabaho pero takot umalis? Baka kailangan maglaan ng oras mag-search ng mas magandang opportunity. Ngayon, may clarity ka na. At kapag may clarity, mas madali nang pumili ng next step. Ang point? Hindi ka na lost. Mas nagiging malinaw ang sanhi ng problema at mas nagiging malinaw rin ang options mo. Kasi kapag hindi ka malinaw, parang nagmamaneho ka sa fog. Pero kapag malinaw ka na, kahit maliit na hakbang, may direksyon. At ang direksyon, mas mahalaga kaysa bilis. Kaya take your time. Umpisahan mo sa right. Hindi right perfect. Hindi right long. Hindi right smart. Right lang. W. Wala munang rules. Unang rule, wala kang rules. Walang format. Walang journal aesthetic. Walang tama o mali. Kahit anong notebook. Kahit papel sa likod ng resibo. Kahit notes app. Gusto kong maramdaman mo to. Safe ka dito. R. Random thoughts are welcome. Oo, random. Kasi ang totoo, random naman talaga ang utak natin. Pwede mong isulat, ang ingay ng isip ko today. Gusto ko ng change pero di ko alam saan magsisimula. Naiinis ako, hindi ko alam bakit. Excited ako sa idea na to. Walang judge. Ikaw lang. I. Isang sentence lang. Kung tinatamad ka, good. Isang sentence lang ang mission mo today. Halimbawa, today, ang pinaka-problem ko ay blank. Ang gusto kong maramdaman this week ay blank. Ang kinakakatakot ko ngayon ay blank. Ang kailangan ko ngayon ay blank. Isang sentence, tapos na. Panalo ka na. T. Timer, 3 minutes. Mag-set ka ng timer. 3 minutes lang. Saka mo na habaan. Pero sa simula, okay na muna ang 3 minutes. Kapag tumunog na, stop. Finished or not finished. Kasi ang goal dito ay hindi finish. Ang goal dito ay start. At kapag ginagawa mo na,
mapapansin mo parang gumagaan, parang may nabawas na bigat. E. Enjoy the mess. Magulo? Okay lang. Paulit-ulit? Normal. Minsan nonsense? Fine. Kasi ito yung point. Hindi mo kailangan ayusin agad ang buhay mo. Ang inaayos mo muna ay yung fog sa utak mo. Kung gusto mo naman ng fun challenge, gawin mo to. Brain dump challenge. Isulat mo lahat ng nasa isip mo for 3 minutes, kahit walang punctuation. Tapos bilugan mo lang yung isang sentence na pinakatotoo. Yun na yun. Small, pero powerful, di ba? Tandaan mo to. Hindi mo kailangan malaman ang buong plano. Sapat na ang isang maliit pero malinaw na katotohanan ngayon. Minsan, doon talaga nagsisimula ang direksyon. Kapag pinakinggan mo ang boses na matagal nang nag-uumpugan sa iyong isipan.